Ang video na ito ay para lang sa educational purposes. Walang official na financial advice dito. Lagi munang kumonsulta sa isang professional bago mag-invest o gumawa ng anumang financial decisions. Dati ay ayaw ko mag-invest sa ginto. Nasa isip ko kasi na pangporma lang ito at magiging target pa ako ng hold-up. Hindi ko kasi nakikita ang importansya nito at mga advantages ng pag-i-invest dito. Yun nga lang, habang tumatagal, natutunan ko na hindi lang pala ito simbolo ng yaman o pangporma, kundi isang mabisang paraan din ng pagkakaroon ng investment. Nagsimula ako magbasa at mag-research tungkol sa iba't ibang reason kung bakit nga ba okay mag-invest sa ginto. Sa mga tulong ng mga articles at videos na nabasa at napanood ko, unti-unti ko naintindihan ang tunay na halaga ng ginto bilang investment. Bukod pa rito, sa paglipas ng panahon, ang ginto ay magiging mas mataas ang presyo na nagbibigay ng mas mataas na return on investment. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-i-invest sa ginto at kung paano ito makakatulong sa isang individual na magkaroon ng mas matatag at ligtas na investment sa hinaharap. Bago ang lahat, may dalawang bagay kayo na dapat maintindihan tungkol sa ginto. Una, ito ay tinatawag na God's money. Tinatawag ang ginto na God's money dahil na rin sa matagal na historical value nito. Simula pa noong unang panahon, ang ginto ay kinikilala bilang simbolo ng yaman at kapangyarihan. Hindi tulad ng mga fiat currency o papel na pera na madaling bumaba ang value dahil na rin sa mga policy ng gobyerno. Samantalang ang ginto ay patuloy na tumataas ang value nito. Kaya ito ay kinikilala bilang isang secure na asset na lagpas sa kontrol ng mga tao, kaya ito tinatawag na God's money. Ang pangalawa, ito rin ay tinatawag na unproductive asset. Para sa karamihan, ang ginto ay tinatawag na unproductive asset kasi halimbawa, kung ikukumpara mo ito sa pag-i-invest sa farmland, ang farmland ay maaari mong taniman ng mga halaman na pwede mong pagkakitaan habang tumataas ang value o equity nito sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang farmland ay may kakayahang mag-generate ng income habang ang mismong lupa ay tumataas ang value. Samantalang ang ginto, although tumataas ang presyo nito sa paglipas ng panahon, hindi naman ito nag-generate ng regular na kita. Hindi ito nakakapag-produce ng anumang maaari mong ibenta o pagkakitaan sa pang-araw-araw, kaya ito tinatawag na unproductive asset. So nabigyan ko na kayo ng trivia tungkol sa ginto. Ito naman ang mga dahilan kung bakit maganda mag-invest dito. Una, long-term value. Ang ginto ay kilala bilang asset na nagtataglay ng pangmatagalang value. Kahit noong unang panahon pa, ito ay nagiging simbolo ng yaman at prosperity. At sa paglipas ng mahabang panahon, ang ginto ay patuloy na ginagamit bilang medium ng palitan at bilang isang paraan para sa pagtatabi ng yaman. Hindi katulad ng perang papel na maaaring mawala ang halaga dahil sa inflation o economic crisis. Ang ginto ay nananatiling matatag at kadalasang tumataas pa nga ang halaga nito sa mahabang panahon. Kaya ito ay isang magandang choice para sa mga naghahanap ng security sa kanilang investment. Pangalawa, protection laban sa inflation. Sa mga panahon ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, tumataas din ang halaga ng ginto dahil na rin sa intrinsic value nito o sa likas na halaga nito. Ang value na ito ay hindi naapektuhan ng pagbaba ng halaga ng perang papel o fiat currency. Dahil dito, ang pag-i-invest sa ginto ay nakakatulong sa mga investor na maprotektahan ng kanilang kapital laban sa pagkawala ng kanilang purchasing power na dulot ng inflation. Ang pangatlo, diversification ng investment portfolio. Mahalaga ang pagkakaroon ng diversified investment portfolio upang mabawasan ang risk. Ang ginto ay isang asset na karaniwang hindi konektado sa galawan ng stock market. Kapag bumagsak ang stock market, may posibilidad na tumaas ang halaga ng ginto. Kaya ito ay nagbibigay ng balanseng portfolio at nagsisilbing proteksyon laban sa volatility. Ang pang-apat, liquid asset. Bakit nga ba sinabing liquid asset? Kasi madali itong ma-convert sa pera. Maraming buyers at sellers ang handang makipagtransaksyon sa iyo sa ginto sa anumang oras kaya napakadaling ibenta o ipalit ito sa cash. Ang mataas na demand at global market ng ginto ay nagbibigay ng kakayahan sa mga may-ari nito na magkaroon ng mabilis na access sa cash sa oras ng pangangailangan. Naalala ko nga yung sinabi ni Morgan Freeman kung bakit lagi siya may suot na hikaw. He explained, "When I was a kid, I saw a pirate movie who wore an earring. Then I learned that sailors wore gold earrings to pay for funerals if they died in foreign lands." Ipinapakita lamang nito na kahit saan ka pumunta,
Ang ginto ay may halaga at maaaring gamitin sa oras na kailangan mo ito. Ang panglima, kinikilala bilang safe haven. Sa mga panahon ng krisis at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya, ang ginto ay tinuturing na safe haven o ligtas na investment. Ang ibig sabihin, kapag may problema sa ekonomiya o kaguluhan sa politika, maraming tao ang lumilipat sa ginto bilang paraan ng pagprotekta sa kanilang pera. Dahil nga sa ginto ay may kakayahan na mapanatili ang halaga nito, kaya ito ay nagiging isang popular na investment option. Okay, so napag-usapan na natin yung advantages ng pag-invest ng ginto. Pero paano ka nga ba makapag-invest dito? Actually, may tatlong paraan. Una, pagbili ng pisikal na ginto like gold bars, gold coins, at gold jewelries. Isa sa mga pangkaraniwang paraan ay ang pagbili ng pisikal na ginto. Kapag nag-invest ka kasi dito, may hawak kang actual na asset na hindi naapektuhan ng pagbabago ng financial market. Yun nga lang, kailangan mo i-consider ang storage nito. Kailangan mo ng secure storage upang maprotektahan ito laban sa pagnanakaw o mga sakuna. Maaari kang gumamit ng safety deposit box sa bangko na may buwanang bayad o bumili na lang ng vault para sa bahay mo. Kailangan mo rin kumuha ng insurance para masigurado mo na may proteksyon ang investment mo kung sakali may mangyari dito na hindi inaasahan. Ang pangalawang paraan naman ay ang Gold Exchange Traded Funds o ETFs. Bukod sa physical na ginto, isa pang paraan ng pag-i-invest ay sa pamamagitan ng Gold Exchange Traded Funds. Ang mga gold ETFs ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga investors na magkaroon ng exposure sa presyo ng ginto nang hindi kinakailangang bumili ng physical na ginto. Sa Pilipinas, maaari kang mag-invest sa First Metro Philippine Equity Exchange Traded Fund o FMETF. Ang aim nito ay i-track ang performance sa mga kumpanya na nag-ooperate ng gold mining at iba pang resources. Ang gold ETFs ay convenient dahil pwede mo itong bilhin at ibenta online tulad na rin ng stocks nang hindi kinakailangan ng physical storage. Ang pangatlo, gold mining stocks. Kung naghahanap ka naman na mas mataas na potential return at kaya mo namang i-handle ang risk, maaari kang mag-invest sa mga gold mining stocks na nagbibigay ng exposure na makapag-invest sa mga kumpanya na nagmimina ng ginto. Sa Pilipinas, ang isang halimbawa ng kumpanya ay ang Philex Mining Corporation, isa sa mga nangungunang mining company sa bansa na nag-ooperate sa gold at copper mining. Kapag lumaki ang kita ng kumpanya mula sa pagmimina ng ginto, tataas din ang value ng iyong shares. Although sabi ko nga na kailangan mo ring isaalang-alang ang mataas na risk nito dahil ito ay nakadepende sa performance ng kumpanya at mining industry. So ayan, I hope nagkaroon din kayo ng idea kung bakit importante na makapag-invest kayo sa ginto. Ikaw ba, interesado ka ba mag-invest sa ginto o nakapag-invest ka na? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.